Na makarating ako sa opisina, nadatnan kong naka-sit and pretty sina Karina at Christy. Ang aga mo, Agatha. Kanina ka pa namin inaantay dito. Reklamo ni Karina. Ganon talaga kapag anak ng bilyonaryo. Kahit tanghaliin pa ako ng gising, hindi ako mangangamba na mawawalan ako ng pera o ng kakainin. Hindi ba't yun din naman ang rason mo? Kung bakit mo inakit si Papa? Gusto mo ng limpak-limpak na salapi at time freedom. Tama na yan. Katanghaliang tapat. Nagbabangay na naman kayo? Hindi pa ba kayo nanawa? Inis na tanong ni Papa. Umupo na ako sa aking Wegner swivel chair. Inilibot ko ang aking paningin sa bago kong opisina. I like how Papa changed its style. The idea of contemporary minimalist style gives its breathtaking view. Marami ring napadagdag na furnitures and I can even sleep here kung ayaw kong umuwi sa bahay namin ni Gavin. Naawat ang pag-relax ko na muling magsalita si Papa. Gavin is coming here today. You need to sign an agreement. Papa Herbert said in a guttural voice. Agreement? Ito ba yung ginawa ko, Papa? I asked impatiently. Oo, Agatha, but I have added some clauses too. His voice became hoarse. Papa, are you sick? Umiling lang siya pero kasunod ng kanyang pagtanggi ay ang ebidensyang nagsisinungaling siya. You should go to your doctor, Papa, before it gets worse. Don't worry, Agatha. Christy will accompany him in the hospital. Aalagaan namin si Herbert. Mag-focus ka lang sa asawa mong si Gavin at bigyan mo kami ng apo para nang sa ganon, hindi kasing ugali mo. You don't need to exhaust yourself. Kaya nga may personal nurse si Papa eh. Huwag na kayo magpalapad ng papel. Regarding my personal life, hindi ko kailangan ng opinion mo. I rolled my eyes and smirked. Umubo na naman si Papa. Hindi ba kayo titigil sa bakayan ninyo? Gusto niyo bang mamatay muna ako bago kayo magkaroon ng bait? Sermon ni Papa. Iniiwas ko lang ang tingin ko sa mag-ina. Kahit kailan hindi ko sila mapapatawad at hindi ko sila irerespeto. Sorry, I'm late. Paumanhin ni Gavin habang hinihingal. Pinagbasdan ko ang lalaki na kasama ko sa isang bubong. Malaki ang kanyang pinagbago simula nung araw na yon. Flashback. Gavin, gumising ka. Anong ginagawa sa'yo ni Janice? Hindi ako mapakali nang madatnan kong walang malay si Gavin. Sinagip siya ni Dexter mula sa pagkakalunod. Nandito kami ngayon sa isa sa mga resort na Tito Gerald. On my way here, nakasalubong ko ang sasakyan ni Janice. Alam kong kanya yon dahil kumuway pa siya sa akin at gumiti. Mabuti na lang pinasundan ko si Gavin kay Dexter. Dexter, buhatin mo siya ng sasakyan. Dadalhin natin siya sa ospital. Taranta kung saan. I-resuscitate ko muna siya. Agatha, baka magkaigi pa kasi nasagip ko naman siya kagad eh. Suhestyon ni Dexter. Nag-alangan ako sa sinabi niya. Let me do it. Matapang kong sabi. He cannot die like this. Maghihiganti pa ako sa kanya. Hindi ko pa nakikitang nahihirapan siya ng sobra. Ako ang magde-decide kung kailan kita papatayin, Gavin. Bulong ko. Agatha, no. Hindi ako papayag na halikan mo ang lalaking yan. Ako nang... Di na naituloy pa ni Dexter ang sasabihin nang makita niyang sinisi-CPR ko na si Gavin. What the... Hindi ko na pinansin pa ang pagmumura ni Dexter at tinuloy ko na ang pagsi-CPR hanggang magkaroon na siya ng malay. Agatha? Niyakap niya ako nang bigla na siyang kinagulat ko. Turuan mo akong mahalin ka. Handa na akong kalimutan si Janice. End of flashback. Tinignan ko si Gavin at tinaasan ng kilay. Napatayo naman ako nang bigla niya akong kinindatan. Ano ba ang nakain ng lalaking to? Basahin ninyong maigi ang nilalaman ng kasunduan bago kayo pumirma, lalo ka na, Gavin. Siya nga pala, Agatha. This marriage will last until your last breath. What? Sabay namin angal ni Gavin. Nagkatitigan naman kaming dalawa. This time parehong hindi maipinta ang mga pagmumukha namin. Papa, sabi ko sa'yo 3 years lang, di ba? Ayoko na magalit sa kanya habang buhay. My voice became penetrating. Huwag mo ako mataas-taasan ng boses, Agatha, ha? Ikaw to nagmamakaawa sa akin ay pakasal kita rito kay Gavin tapos magrereklamo ka? Akala mo ba ang pag-asawa basta-basta lang? Marriage is not just for 3 years. It is a lifetime commitment. Pagpapaliwanag pa ni Papa. Look who's talking about commitment. Bulong ko. Nagulantang ako na makita kong pumirma na si Gavin sa kasunduan at sa marriage contract. I am doomed. I thought aalma siya pero he just put his signature on the documents. Lalo akong nagulat nang umiti siya sa akin na nakakaloko. Agatha, you're lucky for having Gavin. She's handsome. I bet you already know who said it.
Napahagalpak ng tawa si Gavin sa sinabi ni Christy. Thank you, Christy, for changing the mood today, Gavin sarcastically remarked. Narinig ko si Karina nang pinayuhan ng anak niya na magtagalog na lamang. Walang anuman, Gavin. Ang gwapo mo talaga. Sana kasing gwapo mo ang mapangasawa ko. Nahihiyang sabi pa ni Christy. Ngumiti lamang si Gavin at ibinaling ang tingin sa akin. You look glamorous today, Agatha. Bigla nag-init ang pisngi ko dahil hindi ko na mawaring dahilan. Binanas akong bigla. Hey, Christy, pakilakasan mo ang aircon? Ano ka ba naman, Agatha? Ang lamig-lamig na nga eh. May isa kalabaw ba yung balat mo? Piloso pang tugon ni Christy. Malamig ba? Bakit nag-init ang buong katawan ko, lalo na mga pisngi ko? Ang cute mo mag-blush, Agatha? Gavin said out of nowhere. Wait, what? Naiinitan lang ako, Gavin. Huwag kang magulo dyan. Tumawa muna ng malakas si Papa bago nagsalita. Bigla ko naalala ang mama mo, Agatha, noong nililigawan ko pa lamang siya. Singit ni Papa. I don't know that you still have the audacity to mention my mom. Sinamaan ako ng tiga ni Papa. Anyway, I booked the flight para sa inyong dalawa. You need to take a break from work and business things. Bigyan na kami ng apo ni paring Gerald. Papa, masyadong maaga para doon? Tugon ni Gavin na sinang-ayunan ko naman. Diba ang sabi mo, mahal mo ng anak ko? Then prove it to me. Give me a grandson or a granddaughter. Pinagmasdan ko ang mga mata ni Gavin. He is serious. Ayaw niya magkaanak. He's been saying, I love you lately, but I'm not believing it. Hindi tugma ang kinikilos niya sa sinasabi niya. Habang busy sa pakikipag-usap, si Papa kay Gavin ay tumabi ako sa kanya. Nakita kong may nag-text sa phone niya at napangiti ako na mabasa ko ang pangalang Janice. So it means they still have communication at kasinungalingan ang sinabi ni Gavin na pinutol na niya ang anumang ugnayan niya kay Janice. They want to play a game? Pwes, makikipaglaro ako sa kanila. Magkasabay umuwi sa Villa de Vera ang mag-asawang Agatha at Gavin. Pagmamayari na ni Don Herbert ang subdivision na kanilang tinitirhan. Si Don Herbert kilala bilang pinakamahusay na entrepreneur at businessman sa buong Pilipinas. May negosyo siya sa larangan ng real estate, banking and finance, construction at manufacturing. Ang mga de Vera din ang may-ari ng 5-star hotel sa Kamaynilaan at sa Cebu. Bakit ka pumirma kanina? Nagtatakang tanong ni Agatha. Kailangan ko pa bang i-explain sa iyo yun? Supladong tanong ni Gavin. Mahal mo ba talaga ako, Gavin, o ginagamit mo lang ako para makuhang yaman ni Papa? Prangkang tanong ni Agatha. Tumigil bigla sa pagmamaneho si Gavin at hinawakan na mahigpit ang mga braso ni Agatha habang nakatitig to ng diretso sa kanyang mga mata. Pinilit kong magpakatino at magpakaasawa sa iyo, Agatha. 2 weeks ko nang nagagawa ng maayos pero dahil sa sinabi mo ngayon, tila mapipilitan akong bigyan ka ng aral. Naging matalas sa mga tingin ni Gavin sa kanyang asawa. Kahit hindi nito sabihin baka sa kanyang mukha at mata ang galit niya kay Agatha. Gavin, bitawan mo ko. Ano ba? Nasasaktan na ako. Mariing saad ni Agatha habang pilit inaalis ang pagkakahawak ni Gavin sa kanyang braso. Marahas na binitawan ni Gavin si Agatha at inayos ang buhok niya. Kinuha nito ang sigarilyo sa bulsa ng pantalon niya at nagsimulang humitit at ibuga kay Agatha ang usok ng sigarilyo. Bastos! Gavin, ilang beses ko bang dapat sabihin sa iyo na ayokong nakakamoy ng usok galing sa sigarilyo? Ayaw mo bang intindihin o bobo ka lang talaga? Inis na pagrereklamo ni Agatha. Nagdilim ang paningin ni Gavin at bigla siyang nagpakawala na malakas sa sampal na lumapat sa pisngi ng kanyang asawa. Gavin, ano bang problema mo, ha? Kanina mo pa ako sinasaktan na. Galit na sigaw ni Agatha. Pwede ba, Agatha? Hinaan mo yung boses mo? Pinalaki ka bang palengkera ng mama mo? Pagsaway ni Gavin na mapansin niyang pinagbubulungan sila ng mga dumaraan. Yan ang pinakamalaking pagkakamali mo, Gavin. Wag na wag mong idadamay si mama sa away natin. Pagsisisihan mong sinaktan mo ko. Yan ang pinakamalaking pagkakamali. Pagbabanta ni Agatha bago bumaba ng sasakyan ng asawa. Tumawag siya kay Dexter para sa magpasundo. Mabuti na lang naka-coat at naka-face mask siya. Di mapapansin ng mga dumaraan ng mapulan niyang pisngi at ang pasa sa kanyang braso. Nang iwan ni Agatha si Gavin, agad niyang tinawagan si Janice. Mahal, I can't take this anymore. Hindi ko na masikmura pang pag-uugali ni Agatha. I have tried my best to show some affection. 2 linggo. I have courted her for 2 weeks pero hindi man lamang niya na-appreciate. Lahat ng ginagawa ko kino-question niya and I don't know why. Ayoko na, mahal. Wika ni Gavin.
Relax ka lang, mahal. Sinabi ko naman na sa'yo, di ba? Agatha is a strong woman. At hindi siya madaling utuin. Habaan mo pang pasensya mo, please. You need to gain her trust para ipagkatiwala niya sa iyong ilan sa mga kumpanya nilang mag-ama. Remember that your business is not doing well. You need money to cover up your losses. Alagaan mo rin ang mga investors mo. They are the main reason kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin nababangkap ang kumpanya mo. Pagpapaliwanag ni Janice sa kabilang linya. Pero mahal, miss na kita. Bulong ni Gavin habang naninigarilyo. I miss you so much too, Gavin, and I am doing this for you, for our future. Don't worry, I'll make time to meet you, pero not now. Marami pa ako inaasikaso dito sa ospital. Siya nga pala, I am planning to resign here. I cannot build my wealth kung ito lang din ang aasahan ko. Sobrang liit ng sahod tapos halos mamatay na ang katawan ko sa sobrang pagod. Tiis lang, mahal. Matutupad mo rin ang pangarap mo na maging CEO ng sarili mong kumpanya. I am going to help you. Siya nga pala, I have enrolled myself. I'm taking business administration now. Online nga lang. Kwento ni Gavin. Wow, that's great. Alam ko namang may potential ka, mahal eh. Kayang-kaya mo yan. I am rooting for you. Masayang sambit ni Janice. Oh wait, mahal. I have to go. Tinatawag na ako ni Doc. See you soon. I love you. Pagpapatuloy niya. I love you too, mahal. Ingat. Nagmaneho na si Gavin papunta sa kanilang bahay para suyuin si Agatha. Nagpasya siya na ipagpatuloy ang kanyang nasimulan. He is willing to give everything para lang matupad ang mga plano nila ni Janice. Nang makarating ng mansyon si Agatha, agad nitong hinubad ang kanyang red coat. Umupo agad ito sa couch para magpahinga. Ilang beses siyang huminga ng malalim. That asshole? Ines na bulong pa niya. Di niya napansin ang paglapit ni Dexter sa kinauupuan niya. Nagitla siya nang biglang sumigaw ang personal bodyguard niya. That lunatic? Si Gavin bang may gawa kung bakit ka na may pasa sa braso mo? Dexter remonstrated. Tinakpan ni Agatha ng kanyang kamay ang pasa sa kanyang braso. Napansin na rin ni Dexter ang pamumula ng kanyang pisngi. You stay here. I am going to teach your husband some lesson. Usal ni Dexter habang mabilis na tinutungo ang pintuan. Pinigilan naman siya kaagad ni Agatha. Dexter, calm down. Suggestion ni Agatha. Patuloy lang sa paglalakad si Dexter. He is clenching his fist while murmuring something. I said calm down. Napahinto si Dexter sa paglakad nang marinig niya ang sigaw ng babae na natutunan na niyang mahalin. Lumakad siya pabalik kay Agatha at walang pakundang niyakap ang amo niya. Get out of that relationship, Agatha. He does not deserve you. Nasasaktan ako kapag nakikita kang ganyan. Hindi ko hayang saktan ka na lang niya ng basta-basta. Seryosong sabi ni Dexter habang nakayakap kay Agatha. Natigilan si Agatha sa sinabi ni Dexter. Hindi niya malaman kung ba't bigla na lang siyang namula na hindi nakakapagsalita. Nadatna ni Gavin na nakayakap si Dexter sa kanyang asawa. Agad naman niyang sinuntok sa mukha si Dexter sa hindi niya malamang dahilan. Di nagpapatalo si Dexter at gigil na pinagsasuntok sa tiyan si Gavin. Galit na galit siya kay Gavin dahil pisikal niyang sinaktan ng babaeng pinakaingatan niya noon pa man. Di magkakaintindihan si Agatha kung paanong aawatin ang dalaga. Kita niyang parehong nagdurugo ang labi nina Gavin at Dexter. Tumigil lang sila sa pagsusuntukan nang aksidenteng maitulak ni Gavin si Agatha sa sahig. Lalapitan sana ni Gavin si Agatha habang di pa nakakabawi ng lakas si Dexter para bumangon buhat sa pagkakasuntok niya nang biglang nagsalita si Agatha. Stay away from me, Agatha. I said stay away from me, Gavin. Get out of my house. Nilapitan ni Dexter si Agatha para itayo siya. Sumuntok sa hangin si Gavin at padabog na naglakad paalis ng mansyon. Nakalipas ng ilang minuto, dumating na sina Christy at Karina. Nagkasalubong sila ni Gavin sa labas. What happened here? Galit na galit si Gavin na. Usisa ni Karina. Anong ginagawa mo rito? Kabit ni Papa. Hindi kayo welcome sa pamamahay ko. Mataray na bati ni Agatha sa mag-ina. Kahit kailan talaga, Agatha, walang preno yung bunganga mo. Napatingin si Karina sa braso ni Agatha. Oh, napano yung braso mo? It's none of your business. Pwede ba kung wala kayong matinong pakay sa pagpunta niya rito, umalis na kayo? Pagpapatuloy ni Agatha sa stepmother at stepsister niya. How sweet naman, Ate Agatha. Sarkasikong biro ni Christy.
Agatha rolled her eyes. Inalalayan siya ni Dexter na umupo sa couch. Masakit ang kanyang balakang dahil sa aksidenteng pagkakatulak sa kanya ni Gavin habang nag-aaway sila ni Dexter. Nilapatan na rin ni Dexter ng first aid ang braso at balakang ni Agatha. Ate Agatha, hindi ba magagalit si Gavin sa ginagawa ninyong dalawa? Nakataas ang kilay ni Christy habang nagtatanong. Stop calling me ate. Hindi tayo magkadugo. Dexter, please send him outside. Lalong sumasakit ang ulo ko sa kanila eh. Tumataas ang presyon ko kapag nakakita ko ng mga anay na umaaligid sa paligid. Pagsusungit ni Agatha sa kanyang madrasta at sa anak nito. Agatha, nagpunta ako dito para sabihin sa'yo na iti-take over ko ang pamamahala ng De Vera Banks at sa De Vera Insurance Company. Taas noong pagyayabang ni Karina. What? Alam ba to ni Papa? Dahan-dahang tumayo si Agatha sa pagkakaupo para tignan diretso sa mga mata si Karina. Actually, nasa ospital ngayon ng papa mo. Binili niya muna sa akin ang pamamahala sa banking and finance companies niya. Saraysay ni Karina. I doubt that he allowed you to manage it. Pupuntahan ko si Papa at kakausapin ko siya tungkol dyan. Pinilit lumakad ni Agatha ngulit dahil nagambol ang balakang niya. Sa pagkakabagsak niya kanina, hindi siya nakalapit sa kanyang madrasta. Huwag kang gahaman, Agatha. Hawak mo ng real estate of construction companies ng papa mo. Isa pa, may degree naman ako sa business administration. I can manage it. Hindi yun ang pinangangambahan ko. I don't like your attitude. Baka isang araw bumagsak na lang bigla ang negosyong hawak mo dahil unti-unti mong ninanakaw ang pera ng kumpanya. Agatha grimaced. Hinay-hinay ka sa pagsasalita mo, Agatha. Pwede kitang kasuhan ng libel sa mga paratang mong walang katotohanan. Anyway, Christy, let's go. Marami pa akong paperworks. Good luck sa relasyon yung dalawang, Dexter. Karina winked her eyes. Mama, akin si Dexter eh. May Gavin na si Agatha. Saan ni Christy habang nakapout ang bibig. Umalis na ang mag-ina at naiwan sila Dexter at Agatha sa mansyon. Tahimik lamang ang dalawa at nagpapakiramdaman. Nailang bigla si Agatha kay Dexter. Si Dexter naman nagdadalong isip kung magtatapat na ba siya kay Agatha o maghihintay pa siya ng konti pang panahon para aminin ang kanyang nararamdaman. Agatha, labas muna ako ha. Tawagin mo na lang ako pag may kailangan ka. Pamamaalam ni Dexter. Tumango lang si Agatha. Nang tatalikod na si Dexter, hinawakan siya ni Agatha sa kamay. Mabilis din namang binitawan ni Agatha si Dexter. Dexter, pwede mo ba ako ibili ng dinner? Nagugutom na kasi ako eh. Wait isusulat ko kung ano ipapabili ko. Nahihiyang request ni Agatha. Sige, yun lang pala eh. Kala ko naman kung ano na. Sige Agatha, maiwan na muna kita. Mabilis lang ako. Naiwan mag-isa si Agatha sa mansyon. Iniisip niya yung kaguluhang nangyari kanina. Bakit galit na galit si Gavin kanina kay Dexter? Nakatulog na si Agatha kakahintay kay Dexter. Nang dumating si Dexter, iniwan na lamang niya ang pagkain sa lamesa at nilagyan ng message sa sticky note sa mga pagkain. Kinumutan niya rin si Agatha at nilagyan ng unan bago siya umalis ng tuluyan. Binuhat ni Gavin si Agatha patungo sa kanilang silid nang madatnan niyang mahimbing na natutulog ang kanyang asawa. Sorry Agatha, hindi ko ginustong gamitin ka para sa mga plano ko. I need to try everything para magsungan pa ang buhay ni Gian. I need a lot of money. Siya na lang ang meron ako at si Janice. Kung di mo sana ginulong kasal ko, kung di ka nakialam, may chance pa sana tayong maging magkaibigan. Alam kong matapang ka at di nagpapatalo sa akin. Sa amin ang jowa kong si Janice. Siguro sa kabilang buhay na naisin kong maging matalik kang kaibigan. Pagkasambit ng mga salitang iyon, natulog na rin si Gavin sa kanyang kama. Na mahimbing nang natutulog si Gavin, naalimpungatan naman si Agatha. Why am I here? Siguro binuhat ako ni Dexter. Oh, nandito na palang sa lista kong asawa. Mukhang anghel pagtulog tapos parang si Lucifer kapag gising. Naguguluhan talaga ako sa kinikilos mo, Gavin. Ang hirap mong basahin. Bumuntong hininga si Agatha bago bumangon sa kanyang kama. Bumaba siya para kainin sana ang ipinabili niya kay Dexter. Nainis siya na makitang nasa basurahan na ang pina-order niyang pagkain. Napansin din niya ang punit-punit na papel sa basurahan. She tried to organize it pero hindi niya na mabasa ang mga nakasulat. Bumalik siya sa kwarto na kumakalamang sikmura. Maraming pagkain sa refrigerator nila ang kaso, hindi niya bet ang mga to kahit nagtiis na lang siya sa gutom at humiga ulit. Di siya mapakali dahil gutom na siya kaya naisipan niya umorder na lang sa Food Panda.
Ihiga na sana siya habang naghihintay sa kanyang order nang biglang tumunog ang cellphone ni Gavin. Nakita niya tumatawag si Janice kaya sinagot niya. Napangiti siya na may maisip siyang kalokohan. Oh Gavin, I don't know you're this god. Faster Gavin, faster! Wika ni Agatha with feelings. Napahagalpak si Agatha na makita. Pinatay na ni Janice ang tawag. Nagising naman si Gavin sa lakas ng kanyang tawa. Pambihira, Agatha. Anong oras na oh? Baka gusto mo magpatulog. Reklamo ni Gavin habang kinukusot-kusot ang kanyang mga mata. Nagpipigil ng tawa si Agatha. I'm sorry Gavin. Sige na, matulog ka na ulit. Inaantay ko lang yung order kong pagkain. Masayang saad ni Agatha. I'm sorry Gavin. Sige na, matulog ka na ulit. Takang-taka naman si Gavin sa inaasal ni Agatha. Natulog na lang ulit si Gavin habang si Agatha naman ay masayang kumakain sa kalagitnaan ng gabi. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.